Hi guys! Welcome to my channel. Good morning, good afternoon, and good evening. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel para matulungan niyo po akong ma-reach ang 1,000 subscribers. Malapit na po tayo. Ngayon po, we're going to talk about Mayor Magalong ng Baguio, Kong Pulong, yung trending video ni Kong Pulong. Tapos, yung video interview ni VP Sara about kay First Lady Marcos. Yun po yung mga topic natin. Pag-usapan po natin una yung kay Mayor Magalong, yung interview niya saan ba to? Sa CBN, ano? Yung interview ni Mayor Magalong sa KC After Hours. Yung interview niya, yung video niya, talaga magaling siya tsaka matapang si Mayor Magalong 'no, matapang talaga siya kasi binulgar niya lahat, yung lahat ng korapsyon, yung mga nangyayaring korapsyon sa gobyerno natin, 'di ba? Yung mga sistemang na korapsyon talaga, lantarang korapsyon sa Kongreso, 'di ba? Binulgar niya talaga. Alam mo yung sitwasyon niya nakakatakot 'to, kasi puwede siyang patahimikin, ano ibig sabihin patahimikin, puwede siyang patahimikin forever, 'di ba? Ta's damay pa yung mga pamilya niya. Hindi biro yung pagsisiwalat niya ng korapsyon sa gobyerno natin. Maano siya, ganitong klaseng, politician ang kailangan ng Pilipinas. Sana nga tumakbo siya ng senatorials, or Congress, 'di ba? Kasi magaling siya, matapang. Matapang siya. Biruin mo, sabi niya, dati nung yung ibang nakakausap niya, 'di ba, yung mga government ah, officials, mga nakakausap niya dati, hindi naman daw gano'n katalamak yung korapsyon. Ngayon lang daw, bakit ngayon lang naging talamak yung korapsyon? Magtataka pa tayo, 'di ba? Nasa dugo na ng presidente natin ang pagnanakaw. So, anong ma-expect natin, 'di ba? Tsaka ano, yung pananahimik ng ibang congressman, ibang mayors sa nangyayari, yun ang nakakabahala. Kasi imbis na maging concern sila sa taong bayan at sa Pilipinas, sa bansa natin, na maging maayos at maging matino yung ibang politician, kaso lang nananahimik sila gawa ng nasasapalan na pala sila ng pera 'no, natatapalan sila ng pondo, 'di ba gawa ng kay Tamby. Nakakabahala na talaga 'to, kaya kailangan talaga tanggalin lahat ng korap sa Pilipinas, Kailangan manalo talaga ang PDP laban senatorial slate, para mapag-aralan yung death penalty para sa mga corrupt politician, 'Yun ang dapat talaga para madisiplina yung mga corrupt politician, para madisiplina, para mabigyan sila ng takot na magnakaw sa kaban ng bayan, na hindi hindi dapat gano'n ang ginagawa nila. Sobra pala 'no, sobra yung revelasyon ni Mayor Magalong. Nakakatakot kaya yun kasi yung kalagayan niya kaya, 'di ba, puwede siyang gurgurin any moment. Pero saludo ako kay Mayor Magalong. Magaling at tapat 'to sa tungkulin niya, si Mayor Magalong. Ngayon guys, second, tapos na tayo diyan. Saludo po ako sa inyo, Mayor Magalong. Yung video naman ni Kong Pulong, bigyan natin ng reaction. Ito yung opinion ko lamang. Hindi ko, hindi, nakikita ko lang to kay yung si Attorney Neil. Pinapanood ko kasi yung si Attorney Neil, Marami kang matututunan dun, Pinanood ko yung video ni Kong Pulong sa kanya. Bibigyan lang natin ng mababaw na opinion kasi hindi naman ako ganun ka-expert, 'di ba? Nag-aaral pa rin ako as bilang vlogger. Ngayon, yung kay Congressman Pulong, yung video niya, parang naman, parang
Tama nga si VP Sara na ginagamit lang siya para panakip butas sa issue ng NFA Rise, 'di ba? Tama si VP Sara dun. Para sa'kin, sang-ayon ako kay VP Sara dun. Kasi obvious naman talaga. Yung kay Kong Pulong naman na ano na ano yung kinakasuhan siya, 'di ba? Parang kinakasuhan siya sa ganun. Parang wala naman yun kasi alam mo may kwento ako nito eh. Ano, nagkaroon ako ng kaaway sa bar diyan sa Malate, no. Tapos pinaso niya ako sa legs kasi naka-skirt ako. Pinaso niya ako sa legs. Siyempre, dikitan yung mga tao crowded. Tapos ang ginawa ko, gumanti ako. Eh noon guys, nag-yosi pa ako. Kasi siyempre, bata pa ako nun. Tapos, pumunta ako sa ano niya, ganyan, binangga ko siya. Kasi lang yung yosi ko, lumipad sa bibig niya. Ang laki ng damage dito, basta ganun. Tapos nung nagkagulo na sa bar, pinalabas kami, tapos tumawag ng pulis. Pagtawag ng pulis, dinala kami sa presinto. Pagdala sa presinto, siya yung nagrereklamo kasi gawa na siya yung may malaking damage na kita. Tapos una nun, pinapunta muna kami sa ospital ng Maynila para medical legal, 'di ba? Tapos nung pagpunta namin do'n, siyempre ako dinagdagan ko na yung mga injuries ko 'no. Gano'n dapat, yung injuries ko. Nagkaroon ako ng bukol dito sa ulo kahit na hindi naman gano'n kasakit kasi nagkasabunutan. Tapos pinakita ko yung pula ng legs ko, ganyan. So meron din inad sa'kin na may slight physical injury, ganyan. Tapos siya malaki talaga kahit na hindi na siya magsalita, talagang napaso yung bibig niya. Tapos after no'n, nandun na kami sa police station, sa Presinto 5. Ano, nandun na kami sa investigasyon, sa investigator, nakaupo kami ganyan. Tapos tinatanong yung part ko, tinatanong yung side niya, ganyan-ganyan. Tapos, sinabi ko dun sa nagko-complain sa akin, sabi ko, ano kakasuhan mo ba ako? Ganyan ako sa kanya, investigador. Oh, pares pa kala kayo ng ng apelyido, baka magkamag-anak kayo. Ganyan siya. Tapos sabi niya, ano, magkakaso ka ba sa kanya? Tinanong kasi ano po, sabi niya, kasi po masakit po yung ano ko, ganyan-ganyan. Hindi, tapos sinabihan ko siya, kasi kung di mo ako makakasuhan, hindi ako pwedeng i-detain ng mga police within 24 hours, sabi ko ngayon, kasi pwede ko silang balikan. Tapos sabi ng investigador sa akin, bakit may alam ka? Lawyer ba tatay mo? Sabi ko, hindi po. Hindi niya alam, nanonood ako ng mga CSI, yung mga ganyan ba, FBI, mga ganun ba, kasi mahilig ako sa crime investigation, yan, mahilig ako sa ganyan. Tapos, sabi niya, tama siya, hindi ka magrereklamo, ganyan-ganyan. Tapos nagmukha na lang ng kasulatan na magbabayad ako sa kanya. Inihingan ako ni 1,000. Sabi ko sa kanya, uy, may tita akong dermatologist, baka gusto mo doon, dali na lang kita doon para wala na akong bayad. Yung time na yun, wala akong ID, wala akong cellphone, kasi pinasa ko lahat sa kaibigan ko yung cellphone ko, yung pera ko, kasi pwedeng kunin yung cellphone para gawing ano ba tawag doon? Basta gano'n. O balik tayo kay Kong Pulong. Yun na yung sinasabi ko. Kasi yung nakita ko sa video ni Kong Pulong, parang wala naman. Parang hinedbat siya ng hindi naman ganong kalala. 'Di ba? Hinedbat ba ni Kong Pulong na dumugo yung ulo nung lalaki? Parang wala naman. Tapos, inambaan nga siya ni Kong Pulong ganyan. Inambaan siya ng sabi na lang natin tinidor. Inambaan siya ng ballpen. Inambaan siya, pero hindi naman tinuloy. Tingin ko na pinrobok to si Kong Pulong. Tingin ko, behind that video, meron pa yung nangyari. Ano to, itong lalaking to, siguro, pinoprovoke niya ba o binastos, siguro ganun ang nangyari. Kasi, sabi dun sa isang vlog, businessman. Sabi naman dun sa isang news, bugaw. Paano yun? Itong bugaw, siguro itong mamang to, nangungulit bakit? Siguro kinukulit niya si Kong Pulong. Hindi natin alam Nobody knows what really happened on that day na nakuna ng CCTV yung incidenteng yun, 'di ba? Kaya nobody have the right to judge Kong Pulong. Kasi wala naman yung may alam, 'di ba? Tapos ang sabi rin Kong Pulong, nag-explain siya, sabi, kung maniniwala kayo dun sa video, ganyan sa kaso, nasa piskalya na yan, sabi ganyan, wag niyo boto, 'di ba?
sa mga Dabawenyo naman yan kung iboboto nyo si Kong Pulong. Pero tingin ko, baka na to eh. Tingin ko, ano to, pangtapal sa kapalpakan na naman ng gobyerno about sa NFA rice. Tama si BP Sara. Ano to eh, tapal nila sa mga palyadong ginagawa ng gobyerno natin. Kahit na, so, sa mga basher dan, ang linaw-linaw na neto, ang linaw-linaw na. Ngayon nagpa-interview si BP Sara, 'di ba? Pa-interview about kay 'di ba, yung about sa may namatay na negosyante, ganyan, tas hindi siya umattend ng funeral. Tapos mm, ang dami ni Auntie Claire na sinasabi na na batag doon na nasa Pilipinas na si Mark, si FL, ganyan. Guys, ako kasi ayoko yung magsasalita ako ng mga pangit sa kapwa, 'di ba? Kahit na sabihin mong first lady pa rin 'yan. Hindi nga lang kagandahan na first lady. Marcos administration ng Marcos admin sa isyung nilabas ni BP Sara. Tignan mo, meron 'yan. Ano 'yan, ang ilalabas nila yung accomplishment ni Marcos. Ano ba 'yun? Kasi tapos na sila sa NFA rice, 'di ba? Na natakpan na nila yung yung kapalpakan nila, yung kay Kong Pulong, 'di ba? Ngayon may darating na naman 'yan na panakip dito kasi tinitira ni Attorney Roque rin 'to eh. Inopen niya na ngayon, may video si Attorney Roque na about kay First Lady eh. Yung nangyari nga sa Amerika, 'di ba? Tungkol sa Coke Zero na incident na maraming Coke sa hotel. Tapos kahit i-search mo 'yan, guys, i-search mo 'yan sa Google about First Lady involved in like this blah blah blah. Lilitaw talaga 'yan. May nabasa ako talaga police report sa US na inimbestigahan talaga yung niya. Pero hindi sila nagbibigay ng maraming details about dun sa case. Ang nilalagay lang nila is yung nasawi nga, yung nasawi na negosyante, yun lang nilalagay ng police. Tsaka minention lang din yung entourage ni FL. Ganyan. Tapos, eto, si BP Sara na nagsalita, malupit to no, malupit. Siyempre, hindi naman 'to magsasalita si BP Sara kung wala 'tong ebidensya talaga, no? Yung malupitang ebidensya, hindi yan maglalabas. Hindi siya magsasalita through media. Ngayon, kung hindi siya totoo, dapat kasuhan ng Marcos ang si BP Sara. Kasi, libelous to. Paninira to kung di siya totoo. Pero pag nanahimik sila, it means totoo. 'Di ba? Totoo siya. Ibig sabihin totoo. Kapag nanahimik sila, kung di nila aanuhan si BP Sara. Pero pag kinasuhan ni si BP Sara, diyan na natin malalaman. Kasi lalabas ang mga ebidensya ni BP Sara na galing pa sa US. Maganda yan. Malalaman natin kung papalagan nila si BP Sara, 'di ba? Tapos si Auntie Claire, ano kaya sasabihin niya na naman sa mamaya, yung video. Ay, na-interview na siya, nag-press briefing na siya about dito. Yung sabi niya, ang depensa lang, no? Wala na daw matitinong lumalabas sa bunganga ni BP Sara. Yun lang depensa, pero hindi sinabi na, iimbestigahan po namin yan at titingnan po natin kung anong hakbang ang pwedeng gawin laban kay BP Sara kasi po to kasiraan sa ating First Lady. Dapat ganun, no? Ganun kasi hindi ganun yung press briefing ni Auntie Claire. So si Auntie Claire, naawa na ako sa kanya. Kasi guys, nung nagbablog siya, okay naman sana siya nung nagbablog siya. Konting batikos lang sa kanya. Tapos minsan pinupuri pa nga siya kasi tama naman yung pagbabatikos niya, ganyan. Pero ngayon po, hirap na siyang ipagtanggol si Marcos, guys. Hirap na siya. Kahit na alam niya yan alam niya yan, pinagtatawanan siya, alam niya pinipintasan siya. Kasi wala siyang magawa kasi nga, nagtatrabaho siya sa gobyerno, tapos utusan siya ni Marcos, di ba?
utusan siyang mag-ganyan-ganyan. Tapos pagdating sa Duterte, ang haba ng speech niya, no? Ang haba ng paliwanag niya. Pero pagdating sa mga proyekto ng gobyerno para sa proyekto, wala siyang masabi. Nakakatawa, wala siyang masabing may paliwanag, ganyan. Kakausapin yung ganito, yung head ng department na yon, tapos papaalam kung ano. Ay, Diyos ko, Auntie Claire, ano na nangyari sa'yo, no? Ito yung kay BP, maganda to. Magandang abangan to kung papalagan to ng palasyo. Kasi kasiraan to eh. Maganda sana kung magbigay din ng interview si First Lady about dito. Para linawin niya, 'di ba? Linawin niya yung nangyayari o pa-interview siya. Wala pong katotohanan lahat ng lumalabas sa social media, ganyan-ganyan. O, 'di ba? Napaka-klaro lang nun, napakabilis lang, 'di ba? Dapat mo pa-interview din siya para mawala yung intriga sa kanya, 'di ba? Lalo na yung kay Attorney Roque, 'di ba? Ang lupit nun. Si Attorney Roque, gusto ko rin niya si Attorney Roque. Kaso lang, minsan kasi si Attorney Roque, ano siya parang may pagkababae siya, style, na para siyang, masyado siyang taklesa ba? 'Di ba? Parang gano'n. Pero okay naman si Attorney Roque, 'di ba? Yung ano niya, mga bulgar-bulgar ano niya, yung sinisiwalat niyang mga controversy. Yan lang guys, yan lang yung opinion ko, no? Mababaw na opinion kasi hindi naman ako expert pagdating sa politics. Sinishare ko lang ang aking opinion. Kung ayaw niyo yung opinion ko is feel free to exit my channel. Pero kung gusto nyo, please like and subscribe para ma-reach ko yung 1,000 subscribers at grow tayo together. Bye!